May bago nga na naman pala tayo mga buwisita at dinayo nga pala tayo para manguha ng bangkalan at ng talaba. Akala mo naman talaga ay walang hibasanan sa kanila ay. So yun na nga guys, for today's video, may mga bisita nga pala tayo from Padre Burgos, Quezon. Ari nga pala pinsan ko, yan ang pasimuno. Ari nga palang mga kasama niya ay barkada niya, na ngayon ay barkada ko na rin. Nakisali ano. Kung meron nga pala akong tinatawag na team hibasanan, meron ding team tara gagala. O diba, sari-sari na lang talaga. Hinikayat ko nga pala sila na gumawa ng sarili naming page. Gawa ng mahilig baga silang mag-video tapos nakatambak laang sa gallery. Kaya sabi ko sa kanila gumawa ng page at i-upload nila. For the memories lang baga. Pero kung mag-monetize, edi maganda at may panggastos kami sa paggala. Bago nga pala namin simulan ng panghihibasan, ayan, magtanghalian muna tayo at gawa ng hapon pa naman ang hibas. Yan nga palang inihaw na bangos ay binili ko yan sa bayan at gawa ng yung mga alaga kong ang bangos ayan ang cute pa. Pero yung mga katang ayan galing yan sa palaisdaan ko. Kain po tayo mga katabudi. Nga pala rin barkadahan nila ay nakilala ko na umabay ako sa kasal ng pinsan ko. Nakajamming ko sila at nakipaghambugan sa kanila at ayun, magkakasundo na kami ngayon. Marami nga pala sila hindi lang nakasama yung iba at gawa ng busy nga sa kanilang trabaho. At naubusan na daw sila ng dahilan na pwede nilang gamitin para makapag-leave. So ayan, kinahapunan nga isasamahan ko naman sila sa hibasanan at gusto nga daw nila manguha ng bangkalan. Akala mo naman talaga walang hibasanan sa Burgos at dumayo pa talaga ng Makalelon para manghibasan. Ang bala ko nga pala sana ay sila yung pahuhulihin ko ng katang na uulamin namin. Kaso nga lang nung time na yan nakalimutan ko. Ang usap namin kapag nakahuli ka ng katang sa iyo na. Pero mabuti na lang at nakalimutan ko at mukhang sanay pala silang manghuli ng katang. Ay dilugi ako. Pero dapat may masisipit na isa para million views at mabawi ko man laang. Nga pala guys, aring palaisdaan ko wala pa yang kinikita. Nabanggit ko lang kasi iniisip ng iba ang yaman-yaman ko na at may sariling palaisdaan. Malaki daw siguro ang kita. Naku, awan ko na laang. Yan kasing palaisdaan ko hindi namin niya napupukusan at ako nga ay busy sa pagbablog tapos si Unichan busy din tapos si Papa busy din sa pagbabantay sa kabilang palaisdaan. Kaya wala masyadong nag-aabyad. Parang yung huling harvest namin dun mga sigapo pa ang laman nun. Nakabenta pero hindi naman kami nakasambot sa puhunan kasi nga namatay yung iba. Pero okay lang kahit papaano nabawi ko naman yung puhunan sa mga video. Pero sa mga bagong alaga namin ngayon hindi pa namin na-harvest. Kaya dun sa mga nag-iisip dyan ang yaman-yaman ko na daw at may sarili akong palaisdaan. Kayo bagay adik. Ikalma nyo, palaisdaan lang yun. Sana nga yumaman na tayo. At apasiminto ko aring hibasanan at ako ang gadesisyon kung kailan ang hibas. Speaking of hibasanan, nandito na nga pala kami sa hibasanan. At dahil nga pala bangkalan ang sadya namin, dito ko sila dinala. Dini sa kabilang side ng hibasanan. Dun kasi sa may kabila, wala ka masyadong makikitang bangkalan dun. Dini kasi sa amin, baga ay kanya-kanya silang lugar. At sa tagal ko na nga nanghihibasan dito, kabisado ko na kung saan sila mga nakapwesto. Depende sa kung ano yung uhulihin mo o kukunin mo. Kapag ganda rin mga talabang kuya, medyo madalang yan dito. Dun yan sa kabilang side marami. Medyo nanibago nga pala itong mga kasama ko kasi hindi sila sanay na ganito yung pinapanguhaan ng bangkalan. Sa Burgos daw kasi mga nakabaon sa buhangin at kinakapalang daw nila. Dini kasi sa amin dapat gamitan mo ng mata kasi batuhan dito. Pero nung naituro ko na nga sa kanila kung paano hanapin, ayun, alam na nila. Kabisado na agad nila kung paano hanapin at gawa ng hindi naman taga Maynilain yung mga yan. Taga-tabing dagat din yan. Oy, bakit parang nagagalit na naman? Nga pala yung ganaring bangkalan daw ay binibili sa kanila. Parang 60 pesos ata ang kilo. Awan ko laang. Pero sa kanila nga daw ay madalang yung ganito at gawa ng inabili nga, maraming nangunguha. Kadalasan pa daw ay sinisisid nila at gawa ng wala na masyadong makuha sa ganitong babaw. Naku dini sa amin ay napakadaming gayan. Mauumay kang manguha niyan. Kung may namimili laang din dito ay pinanguha ko na yan. Dini sa amin ay nangunguha lang kami ng kaunti niyan, pang ulam lang baga. Nga pala may nakita akong gutos, sakto at may dala kaming sibat. Nga pala kapag ganaring umaga ang mga gutos ay nasa butas. Mga nakalabas lang sa kanila ay matatapos konting galamay. Mabilis sila lumubog sa butas kaya kapag huhulihin mo yan dapat ay dahan-dahan lang. Kumbaga asubukin mo sila. Pero kapag lumubog sila sa butas, hayaan mo lang at maya-maya lalabas ulit yan. Pero kapag nakailang balik ka na tapos hindi pa rin nalabas, hayaan mo na, huwag pilitin kung ayaw. Pero yung iba ginagawa doon nila para lumabas sa butas, nilalagyan ng upos ng yosi, tawas. May nag-comment pa nga na sunrocks daw ang ilagay. Abay adik. Basta ako kapag ayaw nilang lumabas, o edi wag pilitin. Nga pala rin mga kasama ko ay talagang sineryoso ang pangunguha ng bangkalan ay talagang mga nakapokus sila, hindi masyado nag-aiimik. Lalo na nga aring asawa ng pinsan ko at nagapadamihan nga sila ng kuha, inapalagatok pa dun sa timba sa paglagay. Dapat pala challenge ko sila paramihan baga ng kuha at kung sino yung maraming makukuha, o edi maraming nakuha, maraming uulamin. Pero parang magandang idea nga yung ganun magpa-challenge kaya ako minsan ng ganun din sa hibasanan. Yung bring me kalantigas habang nakasipit sa iyong daliri. Parang ganun. Nga pala may nakita ulit akong gutos. Ayan yung may pumupuslit na tubig. Madali sila makikita kahit malayo kasi bumubugas sila ng tubig. Mukhang naradar niya nalalapitan ko siya kaya lumubog agad sa butas. Hayaan ko na lang muna at baka lumabas ulit siya mamaya. Nga pala bangkalan at mga sikad-sikad nga pala nakukuha namin din sa hibasanan. Meron din kami nakikitang mga turong-turong pero hindi nga namin kinukuha. Masyado kasing matrabaho yun bago maluto. Yun baga yung tinatanggalan ng puwitan o yung susong dalaga kung tawagin sa iba. Parang wala pa ata kaming isang oras na nangunguha pero ayan nga at mapupuno na agad namin itong timba. Ginaganahan pa ang manguha rin mga kasama ko pero inaakit ko nga na umuwi na at gawa ng mangunguha pa kami ng talaba. Ayan nga at binalagwit na nila. Ang dami nilang kinuha. Siguraduhin lang talaga nilang mauubos nilang ulamin yan. Dini kasi sa amin hindi kami masyadong kumakain ng ganyan at gawa ng makunat baga. Pagkatapos nga pala naming manguha ng bangkalan, pupunta naman kami doon sa binabantayan ni Papang Palaisdaan at doon nga kami manghihingi ng talaba. Yung iba nga pala
naming kasama na mangunguha ng talaba ay nandun na. Ang kasama ko nga pala ngayon ay si Sir Jonel, tapos yung driver namin ay si Patrick. Yung tatlo naming kasama kanina, si Angel, si Romel, tapos yung asawa ng pinsan ko, si Inchan. Tapos yung dalawang naiwan sa bahay, yung pinsan ko, si Gian, tapos yung asawa ni Patrick, si Angelica. Napatalon nga pala si Patrick sa ilog at gawa ng hindi nga niya mapatay yung makina. Sasalpok na kasi kami dun sa bangka. Pero parang kasalanan talaga ni Sir Jonel kaya napatalon si Patrick. Medyo napasama nga yung pagtalon niya at nasugat siya. Sayang, hindi ko na videohan. Dapat ulitin. So bali dito nga pala kami sa paminto mangunguha ng talaba. Yung mga nakadikit baga dito. Tutulungan ko na nga pala sila manguha para may silbi naman ako, hindi yung pa-video-video laang. Nga pala sa Burgos meron din naman ganyan. Kaya nga lang ayun ay maliliit, mga sisibaga, mga nakadikit dun sa batuhan. Dini sa amin pag hindi sa palaisdaan sa tabing ilog, mga nakadikit sa ugat ng bakawan. Saka nga pala dini sa amin kapag nag-harvest ng palaisdaan at may naapakan silang sisi, tinatapon lang yan sa sulok. Hindi nila kinukuha para ulamin. Ako lang dito yung kala mo'y taga-bundok at matyagang manguha ng ganyan. Aba ay libre ay, sa syudad ay mahal yan. Pero maganda nga may ganyan sa palaisdaan kasi yan ay kinakain ng katang. Porwisyo nga lang talaga sa mga nag-harvest at kapag naapakan ay di sugat. Pero kapag nakadikit naman din sa mga paminto ay wala namang kakain na katang dyan. Kaya pwede nating hingin yan. Pabalik na nga pala kami at ayan, mukhang hindi nagkakasundo si Patrick at yung bangka namin. Hindi mapaandar ng ayos. Papatay-patay. Kaya nagsagwa na laang si Romel. Malapit naman na pati. Nalunod kasi yung makina. Yes, hindi lang tao ang nalulunod, pati makina. Pagkarating nga pala namin din sa bahay, abala si Angel at niluto na nga niya itong mga nakuha namin bangkalan. Kukunin yung laman at agawin atang sisig. Ganda rin yung gusto kong bisita, masipag magluto. Kahit araw-araw yan din sa bahay, maigiring utos-utusan. Bali yung mga nakuha nga pala namin talaba, ilalaga yung iba tapos yung iba inihaw nila. At nagluto na nga rin pala ako ng sinigang na bangus sa pagatpat. So yun na nga guys, kain po tayo. Bali ang ulam nga pala namin ay bangkalan, sinigang na bangus, katang at kasag, tapos sinalbusang talaba. 1 to sawa sa ulam. So bali sa mga hindi daw nakasama, mainggit daw kayo sa kanila. At paramihan daw pala ito ng damak. Bawi na lang daw kayo next life. Bali kinabukasan nga pala ay mga nagsilangaw yan sila at binabanas daw sila. May bago na naman akong entry sa kanila at iulit sa akin. Nag-inuman kasi kami kagabi tapos ayun, nalasing. Tumalon daw ako sa ilog at binanas. Kaya ngayon, inuulit-ulit nila sa akin, ang banas daw kaya naligo sila. Talaga ba? Ay kung ilaglag ko kaya si Johan sa tubig. Tapos isunod ko si Princess. So yun, sa wakas, nakaisip din silang umuwi. Buti naman. Medyo bitin yung banding pero ayun, thank you sa pagpunta nyo. Wag na kayong maulit ha.